Pinsan kong feeling may-ari ng bahay. May pinsan akong nakikitira sa bahay ko. Sabi nila, tulungan daw muna habang nag-aayos pa siya ng buhay. Pumayag naman ako, kasi pamilya pa rin. Pero habang tumatagal, parang nakakalimutan niya kung sino talaga ang may-ari ng bahay. Halos buong araw siyang nakakulong sa kwarto. Lalabas lang kapag kakain o may bibilhin sa labas. Hindi man lang makikitang tumulong sa gawaing bahay. Kapag inuutusan ko, kahit simpleng pakiabot nga yung walls o pakisara yung ilaw, laging nakasimangot. Yung tipong parang napakalaking pabor ang hinihingi mo. At kapag tinatanong mo naman, isang salita lang sumagot, malamig pa. Parang siya pa ang may karapatang mainis. Isang hapon, nagluto ako ng ulam at gumamit ng cling wrap para takpan ang natira. Normal lang naman, nasa kusina yon, pangbahay. Wala naman akong inangkin. Paglabas niya ng kwarto para kumain, napansin niyang nabawasan ang rolyo. Bigla siyang nagtaas ng boses. Sino gumamit ng cling wrap ko? Napalingon ako. Ako, bakit? Ba't mo ginamit? Para to sa pagkain ko. Baka maubos agad. Doon na ako napahinto. Ilang buwan na siyang nakikitira. Libre ang tubig, kuryente, pagkain. Ni minsan hindi ko siya siningil o pinagsalitaan. Tapos clean wrap lang, aangkinin niya. Kalmado pero madiin ang sagot ko. Ako ang bumili niyan. At hindi yan para sa'yo lang, para yan sa lahat ng nasa bahay. Buti nga pinatira pa kita dito. Tahimik siya bigla, wala nang nasabi. Bumalik sa kwarto at isinara ang pinto. At doon ko na-realize, minsan kailangan mo talagang magsalita. Hindi para manumbat, kundi para ipaalala na ang respeto, hindi hinihingi, kusang ibinibigay, lalo na kung ikaw ang tinulungan.